Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin Proverbs 26 verse 11. A fool doing some stupid thing a second time is like a dog going back to its vomit. Sir, nais ko ibahagi sa inyo ang isang kwento. May nangyaring isang disaster na nangyari noong 1983. A killer storm rocked the Pacific coastline. Isang surfer sa San Diego carelessly put his life at risk to catch a few good waves. Diba? Alam natin ang ginagawa ng surfer, but due to the ferocity of the storm, ang nangyari, a young man surfer lost control. Nawalan siya ng balanse. Out of balance siya, lost control of his board and suffered serious head injuries. At may isang lifeguard naman na nagbigay ng kanyang panahon, no? Na nakipagsapalaran at ang kanyang buhay ay nalagay sa panganib to rescue this foolish surfer by dragging his body from the surf to the bottom of steep cliff. And the firemen then risked their lives to lift him up by a rescue line. At makalipas ang 2 buwan, ay the same surfer was wading his way out into another dangerous surf. At nang makita ng lifeguard itong surfer na ito, ay sinikap siyang pigilan. Siya ay pinigilan pero ayaw magpapigil nitong young surfer na ito. Kaya ang ginawa ay nagsama-sama pa, no? Lahat ng lifeguard na nagligtas sa kanya nung una ay nagtulong-tulong para siya ay pigilan. Pero dahil ayaw niyang papigil, ang ginawa, napilitan ng mga lifeguard na siya ay hulihin para hindi na malagay sa kapahamakan ang kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Ano ang ibig sabihin ng kwento? Ang tao o karamihan sa mga tao do not learn. Minsan ganito ang mga kabataan na tila hindi natututo. Ano ang ipinapahayag sa atin ng Biblia? God's Word tells us that when we sin, God forgives. Oh, God forgives us. Pero when God forgives us, is not an excuse to keep returning to the sin na paulit-ulit nating binabalikan yung kasalanan. Hindi ibig sabihin na pinatawad tayo ng Diyos ay dahilan na, no, para tayo ay magpaulit-ulit sa kasalanan. Young people, do not catch those few waves that sin offers. And do not put your life at great risk na kung alam nating mapapahamak tayo, huwag na nating i-take. At kung ito ay mapapasama tayo, kung anumang bagay na mapapasama tayo, ay isipin natin yung pagkakataon na tayo ay pinatawad ng Panginoon. Tandaan natin that the purpose of sin is to kill, to steal, and to destroy your life. Ito yung kasalanan. Walang ibang gusto ang kasalanan sa buhay natin kundi tayo ay patayin sa pananampalataya, nakawin ang ating pagtitiwala sa Diyos, at wasakin ang ating buhay na nakadikit at nakaugnay sa ating Panginoon. Tulad ng sinasabi sa Proverbs 26 verse 11, a fool doing some stupid thing a second time is like a dog going back to its vomit. Hindi ito ang plano ng Diyos para sa iyo. Again, God wants you to have abundant life. When you do make a mistake, ask God for forgiveness. Learn from your mistake and enjoy the true abundant life. Kaya young people,
grab the opportunity of being secured, of being saved by God. Take the love of God sa buhay mo. Samantalahin natin yung kalakasan na meron tayo sa biyaya ng Diyos. At huwag tayo magpabalik-balik sa mga bagay na magpapahina ng ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpaalala sa amin na Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng bagong buhay. Ang Diyos na nagpapatawad sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Pagpalain niyo po ang mga kabataan ito. Samahan sila sa kanilang buhay. Samahan sila sa kanilang mga pagpapasya. Tulungan sila na patuloy na manindigan sa mabuti at nararapat at mapaglabanan at mapagtagumpayan anumang hamon ng kasalanan, anumang hamon na magpapahina sa kanilang pananampalataya. Palakasin niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya. Pagpalain ang desire ng kanilang mga puso. Papagtagumpahin, O Diyos, sila sa kanilang mga karir, trabaho, pag-aaral, at maghari ka po sa kanilang buhay. O Diyos, huwag po nawa silang manumbalik doon sa agos na magpapalayo sa inyo, kundi sila ay doon sa daan na nagliliwanag ang iyong kalwalatian. Kaya pagpalain niyo po ang mga kabataan, samahan at laging maghari ka sa kanilang buhay. At ito ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone.